And ye are complete in him, which is the head of all principality and power. In whom also ye are circumcised with a circumcision made without hands, in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. Buried with him in baptism, wherein also ye are risen with him through the faith of the operation of God, who hath raised him from the dead. And you being dead in your sin and the uncircumcision of your flesh, hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses. Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. Having spoiled principalities and powers, he made show of them openly, triumphing over them in it. Let no man therefore judge you in meat, or in drink, or in respect of an holy day, or of the new moon, or of the Sabbath days, which are a shadow of things to come, but the body is of Christ. Let no man beguile you of your reward in the voluntary humility and worshipping of angels, including to those things which ye have not seen, vainly puffed up by his fleshly mind. Not holding the head, from which all the body by joints and bands, having nourishment, ministered and knit together, increaseth with the increase of God. Wherefore, if ye be dead with Christ from the rudiments of the world, why as though living in the world, are ye subject to ordinances, Touch not, taste not, handle not, which are to perish with the using, after the commandments and doctrines of men, sabay-sabay po tayo. which things have indeed a show of wisdom and well worship, and humility, and neglecting of the body, not in any honor to the satisfying of the flesh. Okay, wait lang sa akin po. Hindi ko lang po yung... Hindi ko lang po dito sa... 6 to 8. No? Sabi dyan, as ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Beware, lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa mga salita, Panginoon. I pray na kapalay ko, Lord. Ayan itong manahiyag, Panginoon, mga katotohanan dito, ginawa niya ni Paul, ang mga taga-Colossians, Colossi, Panginoon, I pray ang ito na relevance nito, even my times today, hindi nakatarget na sa mga college, sa mga estudyante, ito po yung aming ay pa rin relevance. So din sa amin, mga adults, mga kabata, kayo po ang stock sa amin, ay kung mabubunog at gagabay. Dati, Jesus name pray. Amen. Amen. Ito na po. Ito lang mga dyan. Okay, so kaya po nasabi ko, no? Ito po yung aming lesson sa Friday. Ito po ay ulitin ko lang ngayon kasi may ginapitin kami rin. Dito po kami dun sa seminar. Good. Ulitin ka na lang, no? Pero i-concentrate natin sa inyo lahat. Ayun.
Ang title po natin is Grounded in Christ Amidst a Confused World. Medyo pinalita ko ng konti yan, kasi nyo malinaw na grounded sa Panginoon, sa kanyang salita. Kahit pa, lahat naman tayo ay nasa mundo, di ba? Sabi ng Panginoon yan sa kanyang prayer sa John. Kaya sabi niya, they are not of the world. Sorry ko na nga rin. So, malinaw. Sinabi rin sa Titus yun, di ba? Kaya dito tayo sa John, panalangin niya. John 14 ba yun? 70 na, no? Yung mga tapos na yung panalangin niya, no? Puntahan natin din. Sabi doon, John 17. 15, no? Sabi ko dyan, I pray not that thou shouldest take them out of the world. Ito yung mga ligtas basically. So hindi tayo gusto patay ng Diyos, lahat tayo, langit na agad. Hindi ganun ang style ng Panginoon. So kahit nasa mundo pa tayo, sabi niya, but thou shouldst keep them from evil. They are not of the world, even as I am not of the world. Ito yan. So nasa mundo tayo, hindi sabihin makikiisa tayo dito. So kahit especially yung confusion, medyo yung natin, kasi mga college student nga, hinahanap pa lang ito tayo dyan. Yung identity nila ha? Ayan, puntahan ko na nga. Okay. So masaya ba ang way in college? Dati nga walang college. Parang senior high din yan Parang high school. Sabi ng mga masaya sa high school, hindi masaya sa college. Masaya pag nagtatrabaho ka na. Masaya pag kahit nasaan ka. Kung pinagpapala ka ng Panginoon, masaya talaga. Anyway, gusto ko sabihin dito sa part na to, dahil nga ito yung edad nyo na kasi no applicable ito yung part na inuhubog ka na kasi alam mo naman yung college, yung paghahanda sa pagtatrabaho din. Pero sabaggin ko rin sa inyo, importante pero hindi ko na importante, ibang tama din ng college Pwede naman, pero sabi nga sir, mahirap din. Kaya kung may pagkakataon ka, college ka na rin. Pero, sa college po, dyan mo mamimit yung mga talagang mga tao na opinionated, kahit yung mga instructor, Kahit nga sa high school, kaya Arthur Stephen, yung mga pero daw, sa college, ganun din nga, pumahan yan kahit sa opisina, ganun din. Sino magaling, may kataon pa yan, babae yan, di ba? Nakapantalo, di ba? So, ganun yun. So, may iba kayo doon, sabi nga sa inyo, Hindi ibig sabihin mali kayo, marami sila, mali kayo, hindi ganun. Dapat pag-usapan natin ngayon, yes, ma-expose kayo sa mga ideas, napaka-idea ng mga yan. Lahat sila may opinion Ikaw, meron ka din. Anong tama? Bandang huli, ano yung tama? Yun yung pag-usapan natin. Ngayon, ang salita ng Diyos din nagbabago. Amen. Ngayon, kung takutan ngayon sa AI, kaso sa Sam Altman, ChatGPT, na-expose na rin siya kasi ang dami niyang incoming na investment. Kasi parang hindi niya makukuha yun. Kasi malulugi na nga. Kasi nag-umpisa sila sa mga mga pangarap lang nila. Sa palagay namin, yung mawawalan ng trabaho, yung pala, parang panahon namin, Y2K. Alala niyo po ba yan? Di pa ata kayo buhay nun. Stephen, pinanganak 2007. Kasi wala pa talaga kayo. College kami nun. Kasi magugunaw daw ang mundo dahil 1999, yung mga computer daw, di na kaya i-process yung 2000. Ganun, tinakot lang nila para gumastos pala yung mga hindi naman nagbukas ang mundo. Gusto ko sabihin, yung salita ng Diyos, ganun pa rin. Hindi pinapansin niya, pero sila yung talo doon. Kasi hindi na pwedeng i-ignore ang salita ng Diyos forever. So basically, yan yung ating tema. Kaya ngayon, nabasa nyo, ang gandang actually, parang gusto kong itakil na lang yung buong chapter ng Colossians 2. Pero, gamitin natin natin ito. Pero nagkaroon tayo ng overview, binasa nyo yan.
Kasi Paul ay nagwa-warning basically sa mga taga-Colossae, lalo pag mawala na siya, di ba? Alam niyo naman, dati di ko pwedeng tawagan lang eh. Pupuntahan mo talaga yun, nasa ba yung Colossae? Bandang Greece, ano yan eh. Basta doon, sa taas, malayo sa Jerusalem, malayo sa Antioch. Ngayon, napuntahan ni Apostle Paul yun. Na-establish niya yung church. Kaya ngayon, winawarningan niya. So, applicable pa rin sa panahon natin ngayon. So, ano yung ano niya? Well, winawarningan tayo na hindi tayo mawala, no? Kaya grounded in Christ. Kasi pag yung ground ay sabihin sa lupa, ang in-illustrate po niya is stability. Yung stable, parang hindi basta bayayanig. Okay? Pag lumindol, sa Japan, ano naman lindol doon? Yung may style sila doon, yung ginawa nila mga building para ma-withstand yung lindol, no? Ano, bagyo, paano baha? Okay? May alam kayo mga ganong bahay na parang tatayo, mahirap ng ganon. Ngayon, ini-illustrate natin yun sa buhay natin. Nakakita ba kayo ng ganong tao din? Kung may problema, iyak, tigil na sa palataya, di ba? Minsan ganyan din tayo eh. Pag nabisi ng husto, pinakot ka ng teacher mo, pag di ka gano'n, huwag ka nang pumasok, di ka na nag-church, na-overwhelm ka ng problema. So, ang picture na stability, kahit anong dumating sa buhay mo, tuloy-tuloy lang ang buhay at naglilingkod. Hindi yung para kang, ay walang pera, ganakaw na ako. Alam mo, matagal yung mga alam na mali yun. Yung problema sa gobyerno nga natin, sila pa yung mayayaman, sila pa yung ganakaw. Kasi na-influensyahan din yun. Hindi talaga din stable, di ba? Sinabihan lang, magkano asset mo ngayon? 2 milyon. Pwede ka magkaroon ng 20 milyon. Kung salip na makontento, hindi. Kasi hindi stable. Okay, so nakakuha niya, applicable to sa kahit sino, kahit unbeliever nga. Pero dahil sa believer tayo, lalong applicable sa atin ito. Kasi meron tayo salita ng Diyos, in-stock tayo, at hopefully tayo sinusunod. Yung point number 1 natin, paano nga tayo magiging grounded? Nakalapat sa lupa, hindi lang nakalapat, nakatanim, no? So una, walk in Christ daily, not occasionally. So yun yung ating kanina nabasa, as ye have therefore received Christ, Jesus the Lord, so walk ye in Him. So pinapaalala sa atin, ligtas ka ba? Parang gano'n. Paano mo ba tinanggap si Kristo? Kung paano mo tinanggap si Kristo, gano'n ka rin lalakad. Basically, yun yung sabi dyan. Kaya po yung mga unbeliever, walang tinanong, paano ko lalakad? Katulad ng mga sino mga ganakaw dyan. Gobyerno. Kaya mga atheists, si Bill Gates. Mayaman na, hindi pa na kontento. Yung mga katulong doon ni si Fauci, kinakasuhan na. Si Fauci kasi binigyan ng yun eh. Loko-loko si Biden eh. Binigyan ng presidential pardon, makapangyarihan yun eh. Wala pa nga, hindi pa nga siya inahabla, binigyan na ng nabalitaan na ba yun? Kaya guilty. Kaya yung kanyang aide, yung kanyang mga assistant, yun ang ngayon. Kinakasuhan. So, ito pinabanggit nyo, kasi po, pag hindi ka ligtas, di mo kilala si Jesus, paano ka lalakad kay Jesus? Yun ang doon. Kaya never po tayong papa-under dito sa itong mga sisip ngayon, napakayabang sa social media, kala mo sino. Hindi applicable sa ito kung di ka ligtas, una sa lahat. Kaya una, paano ka magiging grounded? Una, dapat ligtas ka muna. As ye have therefore received Christ, so walk in Him. Kung paano kung tumanggap. Ito po yung mga problema sa mga false churches niya. Nakakaawa din yung mga member niyan. Kaya tayo magmuging malago tayo. Parang yung sinabi ng mga blessing nyo kanina. Diba? Na-appreciate nyo sila. Gawin nyo rin sa iba. Magpakalakas kayo para makatulong kayo. Kasi ang hirap pong tumulong pag hindi ka rin malakas. Madalas illustration yan, yung nalulunod, diba? Nalulunod yung isang tao. Paano mo tutulungan? Tulungan mo gano'n, malulunod ka rin. Kasi hindi basta-basta magsagip. Kung pareho kayo namatay, ngayon sa kaligtasan, hindi ka naman mamatay. Pero, paano ka matatangin, mali-discourage ka pag nasabihan ka ng mga bagay, na-reject ka, or even worse, talagang tinira ka dahil sa pananampalataya mo. Kaya mahina ka, dadaling ka nila. Okay?
So, kung sasabihin nito yung basta ligtas ka muna, saka ka lalakad. So, pero ang point natin dito, so naintindihan natin yun, tayo mga ligtas na, tayo na may lalakad para tayo maging grounded. Ibig sabihin ng lakad po, no? Talinhaga po yan dito. Ibig sabihin ng bilang lalakad. Ibig sabihin, ipapamuhay mo yung natutunan mo naman kay Kristo. Kaya sabi po dyan, yan yung interpretation na, sinabi ko na, no? Sabi yung other references, no? For we walk by faith, not by sight. Yung talinhaga na naman yan. Paano ka lumalakad? Paano ka nabubuhay? Paano ka sumusunod? Paano ka nagkakaroon ng instruction? Paano mo nalaman yung next steps mo? Kaya dapat, sa pananampalataya. Kanino? Kay Kristo. Eh sinabi ba lahat ni Jesus, lahat ng kailangan kong malaman? Yung mga pinaka-importante, yes, madiderive mo na yan. Amen. Kung hindi ba yung kare, 10 commandments lang eh. Comprehensive na yun, huwag ka magsinungaling, huwag ka nakaw. So, pension, magkatrabaho ka. Amen. Diba? Kung sabi ka totoo. Madiderive mo na yun. So, yung sabihin yung pananampalataya kay Kristo, pag pananampalataya kay Kristo, araw-arawin mo rin. Kasi hindi ka mag-grounded pag minsan nagtitiwala ka, minsan hindi. Ano yun? So parang illustration ko sa kanila last Friday, halaman mo, pinapalipat-lipat mo. Maganda yung halaman dito, di nilagay mo na yun. Ay parang di bagay after 3 months. Dito ka na lang sa kaliwa. Binungkal mo, lagay mo dito. Parang sana sa gitna ata eh. Hindi mabubuhay ng maayos yung halaman. Ganun din po building, lalo din kahit mga Kristiyano. So, nakita niyo yung maganda sa ibang church, huwag mo kayo lumipat doon. Maganda yung building sa daya doon, malapit naman ako. Nasakyan naman ako, doon na lang ako. Hindi ganun yun. Ang prinsipyo dyan, kung saan ka tinanim, doon ka pagpapalain. Psalms 1 yan. Yun ang pastor dito, di ba? Psalms 1. So, very basic yun, pero very, accurate. Okay, so lalakad ka naman ng bataya, hindi sa site. So, palataya araw-araw. Basa ka, totoo nabasa ko lang. Totoo kaya ito, parang hindi ah. Parang lang yan. Kasi utak mo minsan, hindi mo naman alam kung saan ka palataya minsan kasi yung karit na alam mo, kulang pa. Or, nasa talagang maling So, pag nabasa mo sa Bible, doon ka magtiwala. Ngayon, naiintindihan natin, hindi ka pwede magpakapeke eh. Kung parang mali, hanapin mo yung sagot doon. Okay, dahil hindi pwede magkamali sa salita ng Diyos, ano kayong paliwanag? Kasi may mga sinasabi silang contradiction sa Bible eh. Nakalimutan ko lang kung sinong hari yung basta yung sinabi sa hari dito, siya is 8 years old, doon na siya nag-umpisa maghari. Sa isang libro naman, parang 24, parang ano ba talaga, 24 o 8? May paliwanag doon. Ganun din sa oras, sa gospel books, yung sa Book of John, iba yung oras, kaya namatay si Jesus. Actually, hindi oras yun kasi may maraming way ng interpretation ng time, especially sa panahon nila. Iba yung audience. Okay? Yung iba, nagsisimula yung oras, alas 6 ng umaga. Yung iba, alas 12 ng umaga. So, hindi mali yun. Kailangan mo lang alamin bakit yun yung sinulat yan. Matagal na pong maraming gusto ng ng Bible. At nakatayo naman siya. Anyway, so illustration lang yun, no? Another cross reference, sinabi ng Panginoong Jesus, I am the vine, you are the branches, he that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, you can do nothing. Nasaan yung ground dyan? O vine, di ba? Ibig sabihin, pag inalis ka sa vine, eh siya yung vine, hindi ka magiging stable, hindi ka magiging grounded. Kasi umalis ka dun. Yun ang sinasabi dyan. Dapat, magiging grounded, stable kang Kristiyano, huwag kang paalis-alis. Amen? Ganun po. Basta baka parang mali dito eh. Magtanong ka muna dito, hindi ka napapaalisin dito nang na-confuse ka. Kung may tanong ka, magtanong ka. So, ibang Diyos, hindi mo makakausap yung mga leader ng mga yun eh. Sobrang diba? Kaya ang ganda pa kayo, na-appreciate ko yung mga pastor doon. Niwala kayo. Dahil kung gusto kayo i-preach ko sa about mangyari na Friday. No? So anyway, sa yun. Yung talaga. Another time. No? Pero, paano ka maging stable, grounded, walk in Christ daily, dahil siya yung vine, hindi ka pwedeng umalis sa kanya. Kaya kung talagang umalis ka, balik ka lang. Amen? Pero, huwag ka na ulit umalis.
Yun ang idea doon. Kasi kahit kung halaman mo, pwede yung i-graft eh. Yung sinabi yung sa Romans 9:11. So, totoo yun, may nag-grafting. Pero pag alis, balik, no, nahihirapan yun. Masyadong maraming effort doon sa nagtatanim. Ganun din sa inyo dito. Kung may paalis-alis sa inyo dito. Mas merong naturo na sa iyo kung saan na iba. Kaya nasanay ka naman paalis-alis. Kala mo, hindi importante yung church. Medyo importante lang yun. Parang casual ka lang, attending. Hindi ka hindi ka mag-grounded. Amen? Yun ang totoo. Kaya din nag-challenge sa akin dati noon. Kasi nagbago, Catholic ako. Tapos dyan, linggo-linggo, 3 times a week. Eh, nasabi, nitingnan ko. Binigyan yung dahilan. Kasi nga naman, paano ka mag-aaral puro Bible eh? Kita mo naman sila kasi hindi naman Bible pinag-aaral. Binobola lang sila dun eh. Ang pag-aaral talaga kailangan tutukan. Eh, napaka-importanting bagay pa ito. Ang dami pang kalaban na salita ng Diyos. Tapos hindi ka patututok. Diba? Ito muna tayo ha. Basta may walang alis-alis. Yan. Meron pang isa, I am crucified with Christ, nevertheless that I live. Si Paul nagsabi niyan. Kinukumpara niya sarili siya na para siya naka-crucified kay Jesus. Kasi hindi na-aalis yun. Nakapako na eh. Dahil sinabi rin pa niya, but Christ liveth in me. So, talagang naka-ground siya kay Jesus. Naka-root. Mamaya tayo root. Pero yun din yung gusto yun. So, sa mga college, apply na natin sa lahat sa atin. No? Pero especially sa college po, yung iba nag-pray lang pag may exam. Kasi nga, at least Cristiano, at least nag-pray. Hindi araw-araw, dapat araw-araw. Kasi may mga rin eh. Hindi mo alam, yung safety mo sa biyahe, di ba? At maraming tukso, maraming panluloko. Hindi lang exam, kasi exam, kung nag-aaral ka naman, hindi na mahirap yan. Ipasa. So, medyo, asal ko no? Attend church only when convenient. Okay? Attend ako church pag walang labada, pag walang project, at pag walang assignment, at pag walang hindi ako puyat, at salamat naman. Pero minsan kailangan eh. Kailangan paglaban kasi importanteng bagay yan. Pagkasanay kang convenience, ka lang, hindi ka lalago. And then yan, kaya sa mga college na binanggit ko kahapon sa kanila, sa araw ka lang. Yung mga ganyan. So pag nasa church, nakapalda, nasa labas na, wala na si pastor doon eh. Saka lahat ng classmate ko nakapantalon, lalaki, ang babae. Ma-off naman ako. Bakit ka ma-off? At kahit off ka pa, sila ang off actually. Ganun yun. So, iwasan yung double lives. Ibig sabihin yan, iba ka pag Sunday, iba ka pag wala kailangan iba eh. Dapat nga sila yung mahawa. Maganda yung mga message kanina. Moving on, sabi dyan, yun na yun. No? So, medyo may konting katagalan dyan. Pag ikaw ay hindi lumalaan kay Kristo, para kang hindi mo siya kasama, pa busy-busy ka lang. So, if Christianity disappears Monday to Saturday, is not grounded. Portable yun. No? Nakapasok. Diba? Hindi lalago yung nasa pasok, marami akong pasok dyan. Ganyan lang yun. Kung tumaas pa, pinuputol ka rin kasi anong gagawin ko sa masyadong mataas. Pero bihira yung tataas na nasa pasok. Okay lang kung halaman yun. Kayo, gusto nyo maging halaman ba kayo? So, pag kinumpara niya sarili niyo sa halaman, sana yung halaman na malago. At grounded. Hindi magagalaw, magbubunga, maraming bunga, tuloy-tuloy. Pakipakinabang. Okay? So number 2, bukod sa ikaw dapat ay everyday nag-walk sa Panginoon, dapat rooted nga and built up. No? Sinabi ko sa ating verse, rooted and built up. By the way, may preaching sa tayong ganito, parang dalawa na nga. Kaya hindi naman sayang ulitin. No? Being rooted and built up, sabi dyan, in Him, kay Kristo. And established in the faith. Nakita niyo yung parallel sa rooted at established. Siya established, talagang dyan na yan, hindi yung gagalawin ulit. Kaya tinanim yan dyan lang yan. Ay, boring. Ay, ganun talaga halaman ha. Diba? Ay, ganun din ang Kristiyano. Gusto mo kaya,
pwedeng gawin mo yung ginagawa ng iba. Gala-gala. Diba? Hindi tayo ganun. Meron tayong purpose na sinaserve. Hindi yung emotion, hindi yung gusto mo lang. So, mga reality na yan, tatanggapin mo yan, ganun talaga. Wala akong matuto, later maglilingkod ako. Mas gusto ko lang maglingkod ako ng may alam. At hindi, walang alam, tapos makakapisod ka pa dyan. Pag, madalas kasi gano'n sa, sino ba yan? Sino kasi ganyan? Alam kahapon, di ba? Hindi ko alam, ba't din papagupit yun? Bakit pa kayo ng gano'n ka, saglit lang gupit, lumago ng gano'n magupit. Sabihin, style ba yun? Yan. So, establish in the faith. Sabihin, talagang alam na lang, Kristiyano to, amoy Kristiyano, lakad Kristiyano, and then marunong, andun yung future niya, in-invest niya sa paglilingkod. Bilisan ko lang dito, actually, na daanan kasi ng mga college mamaya. Naka-point number 2 lang kami, tapos binadali na lang. Anyway, mga course reference lang po dito na sa Rotary Build-Up sa Colossians 2. Sa Jeremiah naman, sabi dyan, blessed is the man that trusted in the Lord. Tapos napaka-basic na, no? Pero pinumpara po siya, no? For he shall be as a tree, parang Psalms 1. Kasi yun talaga yung mga, perfect example po yung halaman sa ating maraming sa spiritual life natin. Pag diniligan, lalago. Pag hindi nadiligan, malalanta, hanggang mamatay na. Talagang diniligan. Nakita ba yung Kristyanong ganon? Di ba naman umaatin, kaso andyan lang, hindi nakikinig. Ay, sinabi mo ba yun? Alam nga nung iba, ba't di mo alam? Kasi hindi nakikinig. So obviously, kailangan din nun. So he shall be as a tree planted by the waters. So Psalms 1 din yan. So sinabi si Jeremiah, kasi nga, very basic yan. Dapat alam natin yun. So gano'n. Voted ka para mag-ugat ka, matagal ka dyan. Of course, lumalim. At deep, malalim. Hindi lang wide. So example ko dyan ng Friday. Hindi ko na sa inyo dati ito. Naginawan ko kasi ng missionary yun. Napunta raw sila sa United Kingdom, England. Nakita niyo kahit sa mga pelikula ng England, di ba? Green na green. Kasi nga, madalas yung ulan, malusog yung lupa. Ang problema, pag masyadong malusog yung lupa, dito sa mababaw pa lang, hindi mo na kailangan lumalim kasi hindi mo na lumalim kasi mahirap mag-dig eh. Di ba? So dito ka lang sa mababaw, palawakin mo lang yung ang problema, nung dumating yung bagyo, buwal. Mahina eh, hindi malalim. Yung mga mahirap alisin at putulin o ibagsak na puno, lumalim na yan, ang sobrang lalim. Alam mo, na eh. Ito. Kaya nga tinatanim po yan sa mga malalapit sa, sa gilid ng bundok. Hindi mo na kailangan, pag may mga roots na doon, hindi yung may erode. Okay ko ba? Ngayon, pinag-usapan natin ito, spiritual natin. Spiritual life. Hindi na ikaw yung tipong madaling matukso. Diba? Kasi bakit? Mag-ugat ka na sa Panginoon, alam mo na yung mga sagot dyan, alam mo hindi ka na matutokso na ano man yan. Again, walang perfecto, pero at least naman, yung mga dating, mga basic naman, hindi ka na katulad yan. A-attend lang. Naku, lalaban na naman ako. Nanginili ako, syempre, importante, wala akong susuot, di ba? Hindi, alam mo na yung sagot doon, either maglaba ka na maaga or late. Bangkada, hindi ka na may influensya na pag ikaw ay nag-ugat na sa salita ng Diyos. Yun lang yun. Another was reference po, no? Yung sabi dyan, ito naman ay hindi na halaman, ito ay bahay, no? So si Jesus mismo na gano'n yan, magmalalim ka daw at sa tamang foundation, no? Ibig sabihin sa matibay na lugar. Huwag masyadong malapit sa ilog naman, no? Basta wala kami doon talaga kami nakatira eh. Yun nga, ibig sabihin, kung may choice ka, obviously, you can afford, no?
Pero iba, may mga ano rin sa bundok, sa Antipolo, dami rin ano din eh. At least matalino, no? Hindi pa rin. Obviously, yung mga maayos na lugar, medyo mahal talaga. Yun talaga. Pero, spiritual. Hindi mo afford yung bahay sa Timberland, okay? Spiritually, at least, ano, di ba? Di ba, nakatira ka sa Timberland, sira naman yung buhay. Impyerno naman, di ba? Kaya yung si Jesus naman sabi niyan. So, obviously, ito yung talinaga na naman, parable, matalino ka, spiritual ka, tiwala ka sa Diyos, saka ba nilalagay ng Diyos? Sa maayos sa church. Nandun ako sa church na masaya. Andun ka na, hindi ka pa rin masaya kasi hindi yung Diyos ang problema eh. Ikaw. Saka yung saya, ano yan eh, subjective yan. Iba sa kasaya, baka inom lang eh. May nagbanggit pa niya, no? Sa Bible kasi yun eh. Sabi sa Bible, yung wine, nagpapasaya eh. Paano yan? Ay kaso may paliwanag doon. Ang wine sa Bible, pwedeng juice. May juice pa tayo mamaya? May tansi tayo. Diyan paparinig. Pero nagpapasaya din yan, di ba? Nakakataba rin yan. Pero, yan. Yung wine ang ibig sabihin nun. Pero so lumalim tayo, no? Parang ito naman sa nasa ba tayo? Ephesians 4 na pala tayo. Ito naman, ganun pa rin yan. Ano ba yung tinutukoy na hindi pinatangay ng wind? Maraming bagay, pero isa na naman, halaman. Di ba? Pag ugat-ugat na yan, ang lakas ng ano ba pinakamalakas sa typhoon category? 5 ba? Parang nasa 200 kilometers per hour. Grabe yun. Pero nakaugat ka na dun eh. Matanggal man yung dahon mo, madali na yung dahon kasi yung ugat andun pa rin. Diba? Meron akong halaman dyan na pinutol ko kasi medyo napabayaan ko. Pero may ugat pa rin yun. Pinutol ko muna yung mga tuyo-tuyo na bunga ulit. Magdahon ulit. Ganun din tayo spiritually. Pag ikaw, mahina-hina ka, nasaan ka na? Wala na ka sa Diyos. Bakit? Ang hirap dun eh. Pagkat yung iba, hindi naman nahirapan. Kasi sumusunod. Kahit sino mong kahit mahina, ito pa lahat ng bata naman sa umpisa, di ba? Mahihina yan, maliliit yan eh. Pero ginagabayan, may naggagabay dyan. So kahit mahirap yan, natutulungan, lumalago, bandang huli, parang yung kanina sa testimony nyo nga rin, di ba? Ganun yun. So dahil walang ano-ano rin dati doon. Kaya naman naglaki yan yung mga professional na, nakita nila yung katapat ng Diyos, nakikita ng Diyos. Napaka-organisado. Kasi di na sila eh. Tsaka hindi sila nung alis ng alis. Saan sila punta? Ngayon, kahit may sakit si Pastor dito, maayos, di ba? Ay kanina. Ano sila doon? Ano yun sa kanila eh. So sa later tayo din. Nagkaya tayo ng lugar, pero tao muna. Kahit malaki yung lugar mo, di mo alam gagawin mo. So ganun yun. Di ba sa ating natangay dito, di ba? Ano nangyari doon? Ewan ko kung ano nagtangay doon. Problema, love life, ano man yan. Mahina, hindi lumalim. Hindi tayo dapat lumalim. Next is, banda tayo sa mga students, pero apply nyo rin sa inyo. No? Iba ngayon, sabi kasi nasa internet lahat daw eh. No? May joke nga nakita dyan, sabi na. Ba't ang tatalino ng mga spider? Kasi lahat nasa web na eh. Why me? Pero ibig sabihin kayo, kung information ng gusto nyo, andyan. Gusto mo interconnection lang kayo. Kaya dito kayo okay sa inyo. Smart tayo So yung mga influencer na yan, ang daming pinagsasabi, ang daming information. Galing saan ang tanong? Paano nila nasabi? Mga psychologist, noong panahon nila, kahit wala pa internet, mga psychologist naman, daming payo niya sa parenting. Paano dapat palaki ng anak? Hindi pa paluay, kausapin nyo lang. Yan, general consensus sa mga yan. Masama daw pinapalo. Hindi kinalaro yung Bible, sabi sa Bible, paluin. Hindi papaluin pag mabait Pag laro-laro, yan.
So, kinakalaban yung salita ng Diyos. Ngayon, pag nakinig ka doon, patay ka. Then, ayan, emotionally reactive, not doctrinally shallow. Sabihin, hindi mo alam pinagsasabi mo, hindi mo alam salita ng Diyos, parang, yung, napasin yung CCF ngayon, nag-ano sila eh. Parang ano nila, nag-advertise sa Facebook. Napaka-ala mong sino. Gaya-gaya lang naman sila. Catholic, ganun din. Yung mga pages ng Catholic na kung walang Catholic, walang Bible, pakasinungaling. Kayo nga yung nagsusunod dati niyan. Eh si Erasmus Catholic eh. Pero alam niyo yung record ni Erasmus, hindi siya good Catholic. So, hindi siya sumusunod sa Catholic. Wala siyang pakialam doon, kaya doon lang siya sa naitanim eh. Sa anong panahon nila kasi, talaga yung mga scholarly, may resources yan eh. Sinakyan niya yun, pero hindi siya good Catholic, if you know what I mean. Anyway, so ito yung maganda sa, dito naman tayo sa alaman, no? Nakita niyo ba yan? Ang ugat, pinakita lang dyan, pero usually hindi nakikita yan, no? Nandun lang siya, nasa ilalim ng lupa, pero napaka-importante. Mawala na yung dahon, makapalitan yan eh. Pag may ugat na siya, may root system na siya. Ganyan po yan, kung plantito kayo, plantita, yun ang tinatakin dyan, alam nila yan eh. Kaya kahit yung mga naghahalaman nakapasulang, inaral ko yun, kasi hindi ko magawa minsan. Ginagawa nila dyan, tinatanggal nila pag talagang nabulok na yung yung root, nag-rot yan eh. Pag nasobra ng tubig, aalisin niya, puputulin yung iba, ililipat. No? So, importante yung root system. So, ganoon din dito, no? Kaya sabi nyo, depth, yung lalim, not exposure is what stabilizes you. Yung iba, gusto ma-expose agad, kasi wala pa namang ugat. Yung iba, ganyan, no? Leadership training, puro leadership agad. Alam mo ba yung pagsasabihin mo? Alam mo ba, kaya nga yung mga Catholic, kahit ng CC, saan ba kayo nanggaling? Ang daling ibagsak yan eh. Saan ba kayo nanggaling? Yung mga businessman, nakaisip sila na tayo church, parang magandang business yun ah. Ito, businessman tayo eh. Kaya nagtayo. Maybe successful sila, kontento. Ano? Hindi pa rin. Okay? So, madaling bagsak yun. Ang kilala CC at liligtas eh. Okay, move on tayo kasi gusto ko mabigyan ng din dito yung bandang uli. No? So number 2, sabi sa Colossians 2:8, so una, walk in Christ, be rooted. Pero, beware of deception. Ano yung warning ni Paul dito? Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit. So, hindi mo pwedeng isantabi na kahit ang halaman po, basta diligan mo yun, okay na yan. Hindi, may mga peste, di ba? Narinig mo yung peste. Hindi ka marunong yan. Kahit anong tanim mo, yung mataba, pag didiskatehan din yung mga peste, di ba? Gusto din nila, yung mga ano naman, yung mga damo, no? Aagawan yung halaman mo ng nutrients. So, ganun din sa atin. Hindi ibig sabihin, Kristiyano na yan, salap na may Kristiyano, marami may kaibigan na Kristiyano din, yung iba dyan mababaw, yung iba dyan manloko, di ba? Kahit sa panahon nila Paul, ang daming manluloko, lalo yung mga Hudyo. Okay? Sa panahon natin, napakarami yan. Yung mga iglesia ni Manalo, derivative lahat yan sa mga Hudyo. Napansin nyo bakit nila binibigyan ng panahon yung, napansin nyo yung mga pagkain. Yung sa Hudyo binigay yun, tapos binabalik sa Kristiyano. Ang Judaizer kasi yan, ganun din yung Joy W, tsaka yung partner nila, SDA, di ba? Sabado. Pinalita na nga eh. Na-stuck na mga kayo yung Sabado. Eh yung ano naman, ganun din, bawal ang gugo, bawal ang malula yung yung bagong mga dating na Yahuwah. Winawarning nga tayo, yes, okay, may mga blessing na kayo, may establish na kayo, kaso may mga magpe-peste sa inyo. Kaya mag-ingat.
Ngayon, dito na mapasok po yung, ito sa Timamena sa college, no? Ang dalas na sa Bible ng warning. Lalo sa Timothy, kasi nga si Timothy is inaalagaan ni Paul, no? Kanyang alagan to na promising, pero alam niya susubukin talaga to ng kalaban. Kaya ang daming sinulat kay Timothy na mapapakinabangan natin kasi ganun din tayo eh. May mga pagdadaanan tayo, kahit di ka pastor, but especially kung pastor ka, dapat alam mo agad, malayo pa, alam mo na yung tatahakin mo, yung kakasalubungin mo, no? Kaya isa mga sinabi ni Paul kay Timothy, keep that which is committed to thy trust, avoid profane and vain babblings. Sino ba pumapahatol sa mga vain babblings? Ano yung vain babblings? Walang kahulugang, mga daldal, dakdak, ano ba yung mga ganyan? Marami ngayon. Literal nga, yung mga Pentecostal, literal na. Alas sa basa ko nga, gagawin yung mga tangsan na kayo. Dami na attract. Demonyo kasi nag-aana sa kanila. Napakawalang saysay, tapos yun pa yung nakilala tayong ganyan. Sinakyan ng Catholic yan, hindi ko makakalimutan. Nag-youth for Christ kami nun eh. Nag-tanks kami, hindi, sunod naman ako. Anong niloloko ako nito ah. Buti na lang, hindi ako, buti na ligtas ako later, pero naalala ko yun, basta sumunod ka lang, paano ba yan? Buti lang, sana mo kasi lang yan. Ano, ay mo lang ako. Alala ko yun, asawa ko. So ngayon, yung iba naman, kahit hindi yung strategy yan, hindi naman gano'n, may mga nagsasalita rin ko na meron na tayong preaching ngayon, parot ka ba, di ba? Naalala niyo yun. So kahit iba naman, ligtas naman kaso may mga bagay silang pinapatulan, pag madalas sila narinig, parang yung may Pentecost eh. Yung iba dyan, di naman naniniwala doon, pero dahil talagang pinasok ng demonya, kay Billy Graham, Billy Graham, kay Paul Washer, di ba? Mga Reformed Baptist, lagi nakikinig, sa Jack Chick, di ba? Nakita nyo kanina, ulit-ulit yun, ang daming puro tracks dyan, gano'n, sabihin sila, nasa sa Bible, Acts 17, hindi naman yung sabi doon eh. So nalilito yung tao. Kaya sabi ko, mag-iingat ka. Pwede ka na magtanong eh. Lalo mo gusto winning ka, napaka-importante yung salita na, gusto mo yung sinungaling, pag di mo naintindihan, di mo naintindihan. Mabuti mo aralo, magtanong ka muna. Patanggapin mo yung tao, mali naman. 90% tama, 10% mali. Eh, nawinawa na yan tayo ni Paul, no? O Timothy. Kasi sabi daw, which some professing have erred concerning the faith. So, yung pinag-usapan dito, hindi loto or something. Pananampalataya din. Hinaluan. Yes ba? Kaya mag-ingat. Kung ikaw ay magiging grounded, mag-ingat ka. Dapat alam mo yung reality na maraming nanluloko. Yung iba ko napansin ko iba, maraming gano'n na, huwag mo nang bagitin yung mga ganyan. Hindi yun, pati yun talaga ng ating preaching. Diba, sabihin din nila yan, pero hindi enumerate, hindi niya i-specify. Hindi pwedeng ganun. Ano, nanguhula sila, parang ano yan, blind item. May ano, nakalimutan ko sila mga ano ng radyo nun. Mga blind item. Sino kaya sinasabi nilang Baptist pastor na mahal yung mga bakla? Di sabihin mo agad si Abante. Baptist, hindi na sila mag-ano. Hindi, mga masaktan baka, titirahin ka rin yan. Subukan nyo lang. So, iwasan natin yung mga, pag masalita masyado, hinto, anong isipin mo doon? Hintuin mo siya. Kasi mga gagaya ka rin dyan, okay pala yun. Nagsalita lang siya, kahit niya naintindihan, ako rin kaya. So, iba naman kasi, okay yun, praise the Lord agad, nagsalita lang. Binanggit na si Jesus, okay na. Kaya so mag-ingat sa mga deception, manluloko, para talagang maging grounded ka. Sabi 2 Timothy na naman, for the time will come, then they will not endure sound sleep. Kasi end times pa yan, pero sabi rin ni Paul, andun na yung end times sa panahon nila, malapit na. Sabihin, hinasubungan na nila hanggat maaari, hanggat maaga, ano na yung Antichrist, pero nade-delay yan kung tayo marunong. Takot yan, lumabas. Okay? So, isa sa mga panluloko, pag hindi na nila matagalan, ibig sabihin nung may will not endure sound doctrine.
May kaibigan akong ganyan na Pentecostal something, ganyan. Or split, ganyan. Sabi ba naman sa akin, ako, natutunan ko sa pagkakastor, yung mga doktrina, hindi na pala importante yan. Malala, pati baptist, gano'n na rin minsan. Ayaw na pag-usapan yung doktrina. Ano pag-usapan natin? Basketball. Boxing. Yan ang trabaho natin eh. Hindi mo makuha ng inaayaw mo, dinidismiss mo at nakakalas sa imong baptist eh. Kaya mag-ingat tayo, kaya winawarningan tayo, dapat makakatagal ka dyan, hindi yung, doktrina na naman. Bakit hindi? Ba't ayaw mo? Baka alam mo mali ka. Hindi ako magaling dyan eh, magpagaling ka na. Dapat magaling tayo lahat dyan. At ang ano daw doon, pag hindi mo na majors on doctrine, it shall turn away their ears from the truth. Ayaw na nilang pakinggan, may kinalang, huwag nga pag-usapan yan. Kung saka na lang eh, saka na eh, huwag na. Papunta na yun sa huwag na. Ano yun? A double-minded man is unstable in all his ways. Pag siya mismo hindi niya intindihan, tinuturo niya, huwag ka makikinig doon. Hindi niya pala intindihan eh. Bilisan ko na lang to. Sabi dito, love not the world, neither the things that in the world. Ito po kasi, alam niyo yung iba bakit gusto na-attract dun sa mga magagaling namin, may mga inspiration dito na dito nakita sa kanila. Kasi sa forma pa lang, mga salitang ginagamit, parang nakakahalina, parang wow, ano yun, exegesis. Ano daw? Yung mga, ano yun, mga epiphany. Ano yun? Ewan ko. Tinatal ko rin yung kaso, hindi mo kailangan gamitin yung community. Gamitin mo, paliwanag mo ng ano, ganun din. Gamitin mo na yung common words. So ito kasi yan yung mga, katulad yan, mayamang church, o sabihin nila, pinagpala to ng Diyos, pinagpapala rin sa kanasi. Catholic, diba? Diyos yung manalo. Yun ang payabangan lagi nila. Pag yun ang payabangan nila, yun ang pinafront nila, ayaw na yung doktrina, gusto lang nila, pagalingan, paramihan. Alam mo agad, sa mundo yun. Yun sabihin mo sa mundo. Amen. Yan ang mga standard sila, dyan ang binibida nila, paramihan. Sinabi na nga, sa makitid na daan eh, tapos doon ka pa sa malawak na daan. Alam na hindi ka sa Diyos. Ito na, ito mapasok sa mga, ito kasi mga college student, lalo yung mga professor dyan, mayabang yan, kung ano-anong ano eh. Ito niyo ba si Miriam Santiago? Patay na yun, nasa impyerno na eh. Ano ba, sa Catholic sabi niya, hindi ako naniniwala sa impyerno. Hindi sa kanya nanggaling lang yun. May mga paring ganun mismo. May mga ganung statement kasi yung mga yan. Wala daw impyerno, nasa lupa na ko impyerno. Impyerno nga eh. Yung mga philosophy yan. Sinabing truth is subjective. Namamit ka rin yung subjective. Para sa iyo, para sa akin, hindi. Relativism. No? There's no absolute morality. Mabait siya para sa iyo, para sa akin, hindi. Religion is cultural conditioning. Kaya naman kayo ganyan, kaya daw yung mga Amish, yung gano'n, kasi yun ang culture nila. Pero pinipili yun. May magandang sa Amish, mayroon yung hindi. Yung gusto ko sa Amish, yung nakita ko lang sa dito, burger daw nila, masarap. Burger. Anyway, so may mga magaling magsalita, pero wala naman sa Diyos. So katulad nila yung mga scientists na ano ba to? Yung mga sikat dyan, si Stephen Hawking, nasa impyerno na. May magandang credential sa academic, hindi ibig sabihin nun, spiritual na agad. Busgahan na nga ng Diyos yun, nagkasakit yun eh. Si ano naman, si Richard Dawkins, kilala yan, kasi evangelist ng atheist yun eh. So, hindi siya yung basta atheist lang, o hindi ginawa pa. Hindi, gumagawa siya ng paraan para yung mga tao maging atheist din. Problema niya, yun, hindi naglaho, nalaman, kasi in-interview siya, okay lang ba yung yung matanda pumatol sa bata?
ba sumama doon? Kasi wala siyang pinagagalingan ano eh. Wala nga daw Diyos eh. Yung mga normal na tao, alam niyo hindi tama yun. Pedophilia. Sinabi niya yun. Yun, parang bakla nga yun. Hindi ako magugulat. So mag-iingat tayo sa mga ganyan. Ito naman, banggit na yung social media influencers, sino mga sikat na ngayon. Yung iba na lalaos na rin, di ba? Sino mga galing dyan? Dati si... Mr. Beast, ginagamit niya yung mga tao. Ano ba sa may pera siya? Ngayon ba, ganyan ang style eh. Oh, like ha, mamimigay ako ng ganyan. Pero ang laki ng kinita nyo kasi dahil mapaloko eh. Kasi iba naman yung ano, sino ba yung dati niya? Sa laro. Si Blippi din, ano yun. Si PewDiePie na sikat daw dati yun. Minsan tinitingnan ko sa yung mga statistics eh. Walang ginawa, di maglaro. Wala na rin, nalala ko si Nas Daily, kilala si Nas Daily. Ay controversial din niya kasi pag sobrang yaman mo na, nung una ang yung parang advocacy niya, eh, di ba, may mga advocacy siyang gano'n, pero nung mayaman na siya, napansin ng mga, hindi naman gusto nito makatulong. Inisip nito, pera-pera lang. May gano'n yun. So, yun, ang daming nag-aaral sa YouTube ng ganyan, natutulungan namin, ito yung mga ano nyo, pero pera hinahabol. Okay, huwag kayong magtitiwala doon. Eh, dahil sa pastor, yung mga pastor na iba rin gano'n. Kaya isa yun sa mga ingatan natin, no? Ano ba, normalizing sin through humor and praise. Matagal lang ano itong playbook ni Satanas to. Kaya sinabi sa Bible, mag-iingat kayo yung jesting. Diba? Not convenient. Ibig sabihin, puro biro. Yumaman si Tito Beck and Joey dyan eh. Subukan ko rin. Hindi sila nauna dyan. May Chris Tugis pa. May pang Mr. Bean. Si Mr. Bean, gaano kayaman yun? Swerte niya ganun mukha niya, ano? Ilang episode lang pala daw yun eh. Pinaulit-ulit. Kumita siya doon. Sobrang yaman. Oh. Alam niyo na, sino mukha dito ang pang-comedy? Rowan Atkinson, gamit yung mga sports cam nun. Anyway, lalo ito, normalizing sin po yung mga bakla, nabanggit ko sa inyo yan, di ba? Kasi inamin nila yan. Si Biden, in-interview yan. So, palagi mo, bakit ano? Ba't kaya tanggap yung mga bakla sa panahon natin ngayon? Oh, simple lang yan. Alam niyo ba ng mga 19 ganyan? Yung pisahan niya sa mga sitcom. Yung mga bakla, kunwari, mabait. Sa Pilipinas, sina Roderick Paulate, sina Dolphy. Sa kanila, hindi ko kilala. Mga tayong cable eh. Pero, ang sabi niya, ngayon, Vice Pangit na, si Black Nine, ano pa, lahat na eh. Si Yome, yung mga proponent ng mga baklaan. So kahit hindi ka tanggap-tanggap yun, pero lagi mo narinig, pinpuntahan pa ng rainbow, pinalaman nun. So constant exposure, sa college to, kahit sino sa atin. Hindi ibig sabihin lagi mo nakikita tama na. Ang katotohanan, nasa salita ng Diyos. May salita kami, may Quran din kami, meron din kami may Bible ba atheist? Meron yan, mga talk show. Pero wala silang Bible kasi hindi nila kaya magsulat ng ganyan kasi nagbabago-bago standard ng sanlibutan. Pag nilagay nila dyan, lalo silang ma-expose. So yan, lalo mga magka-college or kahit yan, may mga peer pressure na tinatawag. Ay, bakla ka naman eh, hindi ka nag-iossi. Hindi bakla ka eh. O sige nga, siguro nga. Ano kinalaman yun doon? Yung parang sa kanya. Iwasan mo na yung mga ganun. Dahil pwede may kaibigan pag ganun kababaw yan. Hindi ka dadalhin sa tama niyan. Professor ko yun eh. Kahit na. May bakla kami professor, iniiwasan ko eh. Di ba ka gagraduate pag ano? Parang ganun nga yung ginagawa. Parang ginagawa kong dependent sa kanila. Ang mga ganun professor, sila bakla nga.
Buti hindi ako na ano nun. Yung everyone is doing it. Lahat nga pati nga doktor, nag-UC, di ba? Okay lang. Hindi, mga tangang doktor yun. Or, may piniprint sila, di nila ginagawa. Ganun din yung kaya ingat kayo sa mga hypocrites, mga policy, di ba? Ng tawag ni Jesus. Iba naman yan. Label, duwag ka naman. Sige nga, magmotor tayo, kumakanon. Bibidyoan kita, pag nalaglag ka, tatawanan kita. Nasa fail army ka na, ayaw mo nun. So, maganda rin naman dito, hindi yan isang araw lang. Ha? Yung mga nagsigarilyo, yung mga addict, hindi yan bigla nagshabu. Hindi gano'n. Ano yan, yosi muna, tas inom, sobrang nahihilo na yan. Sige, sanayin mo sa sarili mo nahihilo. Tuloy mo pa. Ganun yan. Ay sa computer, ganun din yan. Nahihilo ka na, hindi ka makapasok kasi nagpuyat ka sa ML. Gawin mo ulit, kaya mo yan. Bata ka pa naman. Pero isa-isa yun. Dami nang naloko dyan. Yung mga gusto ko muna sa isang bigyan din. Progressive spirituality. You can believe in God your own way. Okay, di ba yun? Kanya-kanya tayong pagkakilala sa Diyos. Kasi isa lang ang Diyos. Sinabi niya yung gusto niya dito. Hindi mo sabihin kanya-kanya tayo. Pwede ako mag-church ng Sunday, Monday, sa bahay lang. Yun ang gusto ko eh. Yun ang sinabi ng Bible. Ang dami ng ganyan. And then, rejecting biblical to. Kaya sabi nyo, ginamit ako sa inyo kahit mga baptist eh. King James pa ba kayo? Hindi na kami King James. May malitid dyan eh. May ibang Bible. Pareho. Hindi nga pareho eh. So, hindi inaral, lalo na yung kanina lang, yung CCF nga, nagbibigay. Making disciples. Hindi King James yun. Sabi sa Bible, teaching them all things. Sabi nila, go ye therefore and teach all nations. Sabi nila, make disciples. Paramihan ng member. Make disciples. So mag-iingat tayo dyan. Ito pa, kahit mga bata sa palagi ko tama to kasi feeling ko tama eh. Feeling. Subukan mong mag-exam ka sa UP, ganun. Feeling ko tama to eh. Mali nga. Hindi pwede yun. Alam mo yung tama, yun ang sagot mo, yun ang sundin mo. Ito, sigat na sigat. Pagpahibasa niyo mo nga, ready go. There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of Baliktad, di ba? Sa palagi ko tama, ang linaw, may mga bagay, hindi naman lahat. Minsan kasi damdam mo rin yung tama, di ba? Pero minsan, may mga bagay na sa palagi mo tama, pero yung pala eksakto magpapahamak sa'yo. Kaya magiging ka tayo dyan, hindi. Ito yung ito yung, ano ba yung napapahamak sa atin? Marami kong nilalawang gano'n napahamak sa networking. Ganyan. Nakita mo naman siya, nakabili ng ng kotse. Kasi, paano mo nasabi? Ito na picture niya. May nagpa-picture din naman tao dyan. Nakalina mo talaga yung sasakyan niya. Mayroon itong mga ito eh. So yan, so sa mga kabataan ngayon, yung parang ganyan yung itsura. Sino ganyan yung itsura? Parang litong-lito na, sino man tama? Si Pastor Catholic, Kasi ang dami mong sinabay-sabay mo na eh. Ngayon, kung marami mang tukso, marami panlilito, kasi nga, bumalik ka dun sa hindi nagbabago. Hindi ka malilito, yung paniwalaan mo, 2,000 sabi na malalaos na, sino nalaos? Sila nalaos. May mga nakalagay dyan, di ba? Number 1, walk in Christ, be rooted and build up, beware of deception, and then, stay grounded. Kung sakaling andun ka na, nasa maayos ka ng church, aalis ka ba nun? Kasi nandun naman ako, babalik na lang ako pag gusto ko, kailan na... May mga panahon na ang hirap bumalik kasi pag yun ang totoo. Kasi mahihiya ka na, iba naman, nakagawa ka ng kaya ka paalis-alis naman, madalas sabi nga sa Bible, sa Bible, yung katagalan, Bible will aalisin ka niya sa kasalanan. Okay? Magbabasa ka ng Bible, palayo sa kasalanan. Baliktarin mo yun. Pag yung kasalanan naman, kasalanan ka saan? Lalayo ka sa Bible o sa church.
Eh pag napalayo, sobrang layo mo na, madali bang bumalik? Sana. Tutulungan ka, pero pag nakita, ito na naman eh. Dati pinagbigyan na to. Ganyan. Hindi madali. Kaya sabi ko dito, napansin ko yung mga kulto mahilig sa mga strange doctrine. Diyan sila ng master eh. Sinong alala yung kulto? Catholic, syempre, yung maraming tulong, ano yan, yung consubstantiation, diba? Sa mga santo, sinabi ng masama yung idol pa rin. Dahil sa manalo, sinabi ng Yesu Cristo, hindi pa rin. Mga Mormon, yung baptism of the dead, mga ganyan, mga Yahuwah. Sabi ng kausap kong Yahuwah, sinulat daw yung New Testament sa Hebrew. Ang ka nakakita mo? Nagpudos ka nga na wala. Greek nga eh. At ang Greek ng Jesus, Isus. Iota, Eta, Sigma, Epsilon, Sigma. Hindi na nagkakamali. Yun na yun. So, hindi pwedeng Yahuwah. So, grounded at manatili ka na, bagandong ka na sa tama, manatili ka na. Siguraduhin mo muna, kasi nga pag nasa church, stay ka dyan, investment mo yan, obviously. Pati sa relationship, iba, nagmumove pa para na makapag-church. Siguraduhin mo nasa tama ka na. Hindi, maging blessing ka doon, kasi may mga church nila maayos ngayon, sinubok, hindi nakatagal, may doktrinang pumasok, mali, hinayaan lang, masisira yung church na yun. Marami na example na gano'n. Kaya kailangan maging part of the solution ka, hindi problem. Kung nakita mo naman, alam mo naman yung ano, kaya inaaral namin halos dati ito, Pastor ka lang kung in-church tayo. Hindi, alisin na natin yan kasi madaming ano dyan, naka-open eh. Ano ba yung totoo? Diba? Open sila yung nasa mali. Ito yung dalas-dalas sa Psalms 1 nga, blessed is the man that walk it not in the counsel of the ungodly. So ngayon, para nga hindi ka malito-lito, alisin mo na sa buhay mo yung mga magpapalayo nga sa'yo sa Diyos. Yung counsel, yung counsel, yung mga sinasabi sa'yo. Ito yung magandang gawin, ha? Ito yung magandang trabaho, artista, di ba? Arte-arte ka lang. Arte-arte, di ba? Arte ka naman. Bagay sa'yo to. Malaki na sweldo. Diba? Hindi ka nang tatapos kasi kailangan mo tapos ng college ng arte ka lang. Diba? So kaso, bandang uli, lalo mga babae, diba? Mawawala yung mga standard mo dyan. Pakita ka ng konti lang. Kaya may, ay naku, malalaos kayo. Pag hindi dapat, pakita mo na lahat. Ganun yan. Gusto mo isa-isahin ko sa inyo. Alam nila, sinasabi nga nila yan. Karamihan daw nung yung sa mga yumaman po yung nagano sa Marvel, alam yung Marvel, di ba? Bakit siya yung pinili doon? Ba't di na lang ako? Kaya ko naman yun eh. Ang pinili doon, puro mga may history. Nagpakita ng ano. Alam niyo ba yun? Ibig sabihin, kahit ano gagawin ito kasi ginawa niya nga yun eh. Ganun ang gusto niya mga yan, loyalty nasa kanila. So ngayon yung maalis doon, maalis sa kalooban ng Diyos, mapunta doon sa mga ganong klase ng gawain, huwag ka nang umalis, huwag kang makinig. Counsel of the ungodly, pag sinabi, pera. Ito mong tate, pera. Maghubad ka lang ngayon, mayroon ka ng ganyan. Pera, mawala rin yan. Kaysa naman wala kang pera, doon na lang masyado mga pera. Pwede ka rin pagpalain ng Panginoon. Gusto niya. Ayan, nabangkit natin kanina yung so stay grounded. So ito yung ginawa ko lang na meme na parang ano. Kaya ang daming naloloko sa college, yung mga alagad din sa talas parang andun eh. Totoo yan lalo doon sa US. Alam nila yan, mga Kristiyano sa US, na-observe nila yan. Kahit dito daw, no? Mga testimony ng mga pastor. Pag nag-college daw yung bata, maayos yan maayos sila, no? Diba? High school, yan. Kung nag-college, ano nangyari dito? Hindi mo alam. Hindi kami kasi nag-college. Yung bakit kasi nag-college. So, dapat alam mo yun. Ano sa alamin mo? Pag nasa classroom na yan, gano'n yun. Ang bida doon, yung teacher. Tanongin ka ng ganyan.
Ang galing nun, ang loko. Pwede ka makinig doon, pero bangga mo ngayon. Pastor, sinabi sa amin ng teacher, ay, walang Diyos. Oh. Ano sinabi niya? Kasi daw, hindi niya makita ang Diyos, kaya walang Diyos. Nakita niya ba yung utak niya? Nakita niya yung utak niya? Nakita mo yung utak niya? O may utak ba siya? Meron kahit hindi mo nakita. Hindi mo sabihin hindi mo nakita, wala. So yun, so may mga sinabi dyan. No? So mag-iingat kayo, nakikinig ba kayo? Lalo pag ano po, ng iba naman kasi ganito. Kaya nabanggit ko sa inyo yung mga kalimutan. May professor nga akong bakla. Iba kaya nagpapasip-sip doon. Kasi mahina sila sa klase kasi alam nila, pag nag-aalis sa kanila yung teacher, isang ano lang ng teacher, bagsak ka. O pasado ka. Ganun kasi yung mga loko-lokong teacher. Ay ko, pakialam ko doon. Sakaling ano, ganun, ba't mo ibebenta yung kaluluwa mo sa akin, di ba? Nakikinig ba kayo? Nakikinig ko pa nga sa inyo yung sociology itong napakadaling subject nun. Kaso matanda na yung teacher, kalala ni Brodjan. Nagbebenta ng kusino. Sabi ko, hindi ko kailangan kusino. Sige, huwag ka nang muna kusino. Pero ano yung pinabili sa akin? Ayaw ko talaga eh. Ang na-insulto yung talino ko dun eh. Lang yun, isa na lang. Hindi ko binila. Sige, basta may compromise pa rin ako dun. Kaya ako lang, tigas ng mukha nyo, sigsig ko lang. So, kayo papadala dyan. Hindi nyo alam yung magtanong kayo. Amen? Walang kinalaman sa studies. Hindi nyo kailangan. Ganun sa trabaho. Walang kinalaman sa trabaho. Wala silang jurisdiction doon. Hindi nyo ba? Ganun din kahit sa kaibigan kayo. Bakit lumalagpas ka sa boundary mo? Tuloy natin. So yun, kaya dapat so ano yung kabaliktaran ng mag-ingat? Basahin natin yung buong mali pa. First Peter to. Sino tanggal na icon dito? First Peter 3 17 to 18. Mali. Second Peter. Yan. Okay, tama. Nabasa, ready, go. Ye therefore, beloved, seeing ye know these things before, beware lest ye also, being led away with the error of the wicked, fall from your own steadfastness, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Ito yung baliktaran niya. Kung mag-ingat ka, huwag kang makinig sa demonyo, sa mga ginagawa niya, mga ginagamit niya, para hindi ka malaglag, hindi ka maalis sa iyong steadfastness, stability mo. Ang katulong talaga niya para mag-stable ka kahit po sa trabaho eh. Mag-stay ka sa business. Hindi pwedeng business na hindi ka kumikita. Hindi ba yun? Gagamitin mo kasi kita mo para mag-stable yung yung business nga. Diba? Kasi kinita mo yun, i-invest mo ulit yun. Diba? Hindi pwedeng ubusin mo lahat ngayon. Lahat libre. Wala ka plano. Dadami talaga yung customer mo. Pero kailan yung ROI? Ito yung investment. Tapos kailangan kita.
No? Pinaplano lahat yun. So, ganun din spiritually, pag nagpapaloko ka, parang hindi pa naman ako maluloko eh. Hindi ako maalis sa church, ngayon lang kami, magliliban lang ako ngayon. Nagpadala ka. Ano, gala ulit? Kala ko isang beses lang yan. Gala ka. Sige, gala ka ulit. Liban ka na naman. Oh. Hindi mo alam, nilalayo ka na. Amen. So ngayon, paano nga maiwasan yun? Dapat ikaw ay lumago. So habang tumatalino ka, lumalago ka, hindi ka na rin madaling maluloko. Ganun yan, kahit saan eh. Subukan niyo ibang mga bata, no? Daling loohin yan eh. Pero yung mga bata, bakit di maloko itong mga anak ko? Siyempre, patiktado ko, hindi ko nang papaligalaan yan na ano dun eh. O, dali mo yung cellphone mo dun ha, ganyan-ganyan mo ha. Makipagkada ko dun. Hindi, ginagabayan mo yan. Pero ngayon tayo mga, pag magkakalis na kayo, hinahayaan na kayo sa labas eh. Ang dami mong oras doon, anong gagawin ko dito? Hindi ka na kayang bantayan ng sino. Pero pag lumalago ka, hindi mo kailangan bantayan kasi malago ka na, matalino ka na rin. Nakita niyo yan? So, kamusta tayo? Hindi, actually, naman pa to. Paano ka maging grounded, walk in Christ, rooted and build up, beware of deception, then stay grounded. Yun na nga yun. Grounded, stay grounded. Huwag yung bunot ng bunot. Yung lipat ng lipat. Sabi nga nila, hindi ka titaklong. Yung titaklong. So mga practical ways lang sa college, ano pwede sa inyo rin, no? So basically, ito na rin yung daily scripture intake. Okay, kahit ako, pastor na ako, nagbabasa pa ako, may mga nakukuha pa akong ano eh. Nalagpasan ko dati, o dati dapat ko malaman, dapat ko maalala. Dapat daily, inuuna mo yun. Then test everything you hear against the Bible yan. Yung sinabi ng professor mo. Ano yung kwento ko sa inyo, yung classmate ko dati. Talino yun, sa at least, sabi niya ano niya. Sabi niya, huwag mo isama yung Bible sa usapan. Bakit hindi? Sagutin mo muna, bakit hindi? Sige, bakit hindi ko sasama? Bakit hindi? Ay, kasi Bible yan eh. Ayun lang, kaya sa akin. Kasi naiintindihan ko, hindi ko alam lahat ng bagay. Ito, matagal na nakasulat, sinundan na ng maraming tao, patunayan. Ay, hindi yung masamang kumopya dito, di ba? Hindi sama. Kasi alam mong mali ka, ganun lang yun. Wala kang basis, wala kang reference. Then to, especially mga kabataan, choose friends wisely. Sinong kaibigan mo ngayon? Isipin mo. Sino kaibigan? Nakita nyo na sa mukha. Sa utak nyo, sinong kaibigan mo ngayon? Ano sinasabi sa'yo? Ano gusto yung usapan? Ano yung ayaw niya? Hindi matalino kayo. Amen. Alam mong loko-loko. Dahil kang dinadala sa walang kwenta-kwenta, tapos kakaibiganin mo pa, hindi ka ng kaibigan mo. Amen. Sa mga toxic nga, yung mga terms nga, ano yung toxic? Ano yung toxic? Ha? Hindi nakakabuti. Diba? Kaso kung kanino inaanin, may label nila yan. Stay active in a solid church community. Community to eh. So, kaya lang lagi mong tinatanong, nasaan ka nung ba't wala ka sa church? Hindi kita gustong kulong, tinatanong lang kita ngayon. Ikaw namimili ka na, hindi ka lang bata eh. So, kung lumiban ka, anong dahilan? Importante ba yun? Ikaw yung evaluate. Diba? Kung doon ka lalago, kung pipiliin mo next week, next time, yung tama. Pero sa Bible, yun talaga yun. Hindi ko pwede magyabang, alam ko to, kaya ko to, kahit mag-isa ako. Hindi mo nga kaya, walang may kaya. Tulungan tayo sa positive, no? Napakabilis lang ng dati, dyan lang din ako nakikinig, mas strong. Ang bilis. Ang panahon. College will shape your belief, identity, and direction. Pero pag hindi ka grounded, ang dali kang malito. Sabihin, ano ba talaga? Ano ba tama? Sabi ni professor ito yung mga statistics sa US to kasi tayo bilang dito. Pero sa statistics sa US, mga 90% ng mga professor bininiwala sa Diyos.
Ano yun? Ano yan? Sabi, hindi totoo ang Diyos. Bakit ang katotohanan ba sinasurvey? Hindi sinasurvey. Alamin mo yung tama. Kasi may mga dahilan yung iba para hindi maniwala. At nga nila, pag ayaw, may dahilan. Ingat. Ngayon, pag kayo naman ay rooted, hindi ka basta-basta, mag-agree. Pa-spiritual ito, obviously. Hindi ka madaling lokohin. Maintindihan mo, tabas pa lang ng dila. Alam mo, panay ang mura. Gusto mong kasama yun. Huwag ka lang mumura. Wala lang. Yun lang eh. Hindi. Lahat ng, sabi nga ni Bible ba? Every idle word that comes out of your mouth, you will give account to the Lord. Amen. Ibig sabihin, kaya lumalabas yan, merong pinagagalingan, di ba? Out of the heart, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kaya ka nagmura kasi may kagalit dyan, may bitterness dyan, gano'n yun. Ba't ka nagsinungaling, may gusto ko itago. So you will remain stable in an unstable world. Kahit yung mundo, ako, magyagera na. Tagal ko nang alam. Sa Bible na yan eh. Handa mo yung sarili mo, kaya mo ihanda. Siguro tayo China, maghirap dito, walang kuryente. Alam mo natin matagal na darating yan. Hinahintay na nga natin eh. Salamat kung wala, di ba? Bumatay tayo ng mapayapa, okay din. Kung dumating, maganda tayo, nag-invest na tayo. Di ba? Nakakay tayo ng kaluluwa. Bigyan tayo sa Diyos, sapatay tayo, langit, tapos. Hindi ka masyadong distressed. Amen. Stable ka pa rin. May basa na lang, last. Ready, go. If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed, and ye shall know the truth, and the truth shall make you. Ayun, napansin nyo ba dyan na hindi isahan lang eh? Ngayong kaligtasan, isahan lang yan, no? Pero, pag ikaw yung nagpatuloy sa mga sinasabi, salita ng Diyos, ikaw yung totoong disipulo. Hindi sinabing ligtas ha. Totoong disipulo yung kasi kinukonfuse yung kaligtasan sa sanctification. Eh. Hindi, tagasunod talaga kita kasi nagbabasa ka, nagtitiwala ka, patuloy ka, hinahanap ng katuwiran ng Diyos, lumalago ka pa, hindi ka mababaw, 10 years ka na, ayaw ka sa end times, mga ganon. Ano kaya mo sa end time? Kaya nga sa Bible yun, sabi mo sa Revelation, pinagpala siya nagbabasa ng mga salitang propesya na to, sabi ko. Kasi ayaw mong i-touch yung Revelation. Ayaw mong pagpalain. So iba kaya hindi nagpapatuloy, at later naloloko, kasi hindi nagpatuloy. Sabi dito, pero pag nagpatuloy ka, disipulo talaga kita, at saka mo malalaman yung katotohanan. Ano yung katotohanan? May natitira pa pala. May maraming layers ng truth eh, di ba? Alam natin yan, yung mga bata, sabihin natin, kumain ka para maging malusog ka. Later mo na sabihin na hindi lahat ng pagkain pare-pareho, di ba? Ano ba? Hindi pag tanda ka lang, isang kailangan mong pigil na. Di ba? May mga mas malalim na katotohanan na hindi kailangan malaman sa ngayon. Bata ka pa. Pero later, may mas malalim pang katotohanan. Dapat ang stance natin sa mga ganyan bagay, palalim tayo ng palalim. Hindi tayo yung, okay na ako. Basta ligtas ako. Nabasa ko na yung Proverbs, okay na yun. Intindihin din. Okay, pag nalaman katotohanan, free. Free from sin. Maraming bagay. Free from error. Obviously, walang perfect. Pero still. Ngayon, anong itsura mo? Ikaw yun na, yan. Parang ganyan, no? Natin yung kanina, yung isa, parang hati. Confusion, tsaka ito yung Panginoon, tinatawag ka doon, no? Saan ka pa? Doon ka na, doon ka sa sinasabi ng Panginoon. Walang kalituhan, may kasiguruhan. Bihira po yung mga tunay na Kristyano lumalakas sa kalooban ng Diyos na litong-lito. Nakakalabi ko bukas, yung bilasa, may ganun bang bilasa ba yun? Balisa. Pag-likod ako sa Diyos, ano gagawin ko? Ang kasagal, pag yung bilasa, balisa, mga balisa, hindi alam gagawin, hindi stable. Ayaw mga pasay pag gano'n. Alam ko, ulang na lang, mamalinis kung kanino.
Amen? So, you're grounded. Yun nga, hindi naman to isang araw lang. Obviously, ako mag-church, aral, magtanong din. Pwede magtanong. I'm sure yung sa inyo, kaya may Sunday school time tayo. Lahat na pinuprovide sa inyo dito, kung mayroon pa kayong masabi. Okay, let's pray, Lord. Salamat po sa inyong salita, Panginoon. I pray na itong lesson namin, Panginoon, may basic din, but laging kailangan ko, kailangan kalalahanan. Hindi nawawala, Panginoon, pagsubok. Hindi nawawala ang panluloko sa labas. Napakarami na, lagi dumadami. Personally, nakikita ko, Lord, ang dami rin na ligtas. Marami itong naliliwanagan, itong stable, but we need more, Panginoon, na naglilipod sa inyo, Lord, nag-aaral, and then papangarap sa iba. Yung nakaligtasan, then later po yung other things, sa paglago, sa pagpapala, Panginoon, I pray. Yung tinatawag sa Panginoon, yung mga medyo ano pa, hindi pa stable, defense, Panginoon, yung gano'n mo, yung hina, I pray na tulong. Ito yung mga salita ni Lord, lilipod ni Lord para tulungan ng klase ng Kristiyano pa na natatalo ng Panginoon ng mga magsubok. Tiwala kami sa inyo, Panginoon, lagi. Ang panahon na talaga naman nagkakasala din. Tulungan. Teacher namin sa video namin na mag-share din. And then, paano yung planuhin, kasi yung po salita yan. Mga basic of course, basa ng Bible, fellowship, church, aral, paano man din, repeat. Maraming bawat isa Panginoon, lalo yung katapasan yung mga hindi pa masyado, unti lang, yun ang bawat isa. Ang Lord, kahit ang kala sa bawat isa, nagtitiwala sa inyo namin, ang pray, bless the Lord, pray po Panginoon, ang nakapray po Panginoon, nagtiwala kami sa inyo Lord, patuloy, picture namin sa video namin na lilingkod kami hanggang huli, nakita namin iba, at nagpagay sa sabi Panginoon, nagpagay, nagpala ko rin, kasama namin kakay ng Panginoon, sa namin sinaganda, in Jesus' name we pray. Amen. Dami ko nakalimutan. Joshua. Kami Jewish sila. Jewish. Alin.